Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Martes. Ipinagdiriwang natin sa ating simbahang Katolika sa Pilipinas ang kapistahan ng ikalawang Pilipinong martir, San Pedro Calungsod. Isang magandang consolation kung aalamin natin sa kasaysayan ng kwento ng pananampalataya ng ating bansa. Ang kauna-unahang kinilalang santo ay isang laiko, hindi pari, hindi madre. At ang kauna-unahang Pilipinong santo na yon ay si San Lorenzo Ruiz, isang katekista. At ang pangalawa na kinilala ng simbahan bilang pangalawang Pilipinong santo ay isa na namang laiko, hindi pari, hindi madre. Isang kabataan, lalaki, nakasakasama ng pari sa kanyang pagmimisyon, alalay, at kapag magbibinyag ang pari na ito, siya ang nandyan para mag-assist sa pari. At sa kanyang pagsama sa pari, sa kanyang pagmimisyon hanggang sa ibang bansa, siya'y naging tapat na lingkod ng Diyos. At dahil doon sa bansa na kanilang pinuntahan ay hindi pinapayagan ang pananampalatayang Katolika, naging napakahirap ito para sa kanilang pagsasagawa ng misyon. Hindi nagtagal, nalaman ng mga otoridad na sila ay Katoliko, kaya naman ipinadakip itong si Pedro Calungsod at sinasabing itinapon sa kalaliman ng dagat. Kaya wala tayong makukuhang anumang relic o kung anumang bakas ng kanyang katawan sapagkat itinapon ito sa dagat at isinunod ang rektor o yung pari na kanyang pinaglingkuran. Mga kapatid, sa ating pananampalatayang Katolika, alam natin kung ano ang ibig sabihin ng magsakripisyo alang-alang kay Kristo. Magsakripisyo alang-alang sa pananampalataya. At ang lahat ng ito ay pinagdaanan ni San Lorenzo Ruiz at ni San Pedro Calungsod. Paalaala at pagbibigay sa atin ng diin na kung nais na maging banal, maging santo, o maging martir, hindi kinakailangan maging pari o madre. Sino man sa atin, basta't sisikapin nating mamuhay ng buong katapatan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay maaaring kilalaning banal at martir, lalo na kung sa ating pagsisikap na makasunod ng buong katapatan sa ating Panginoon, tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng matinding mga pag-uusig, pagtuligsa, at mga sakripisyo. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos para sa naunang dalawang Pilipinong martir na laiko katulad niyo. At ipanalangin natin sa Diyos na mas marami pa siyang hirangin na mga banal, mga martir ng pananampalatayang Katolika sa ating bansa. Ang ating bansa na sinasabi, nag-iisang Katolikong bansa sa Asya. Pero kulelat pagdating sa mga nagiging santo. Kaya
panindigan at patunayan natin sa salita at gawa, maging sa kabila ng matinding pagsubok, ang ating pananampalatayang Katolika. Amen.